Para ito sa mga mag-asawa or sa mga mag-partner, no, na gustong magnegosyo at gustong magtrabaho, no. So effective nga ba sa pang-araw-araw? So ngayon po si Mrs. ko ay nagtatrabaho, no. At ako naman ay nagmamanok. Which is gusto kong inegosyo kasi is yung aking passion, which is yung pag-aalaga po ng hayop. Yan. Isa sa hayop na napili ko ay ang manok dahil mabilis paramihin kapag meron kang incubator at hindi din matrabaho, no? Yan. So effective nga ba itong ginagawa namin for how many years na? Yan na ginagawa namin 'to. Sa totoo po, no, napaka-effective. Yan. So kasi nga dati nung hindi pa masyadong malakas yung manukan, no, kailangan ko ng backup, which is dati girlfriend ko pa siya. So ngayon asawa ko na siya. Ako na po mismo yung nagbabantay ng anak namin. Yan. At syempre habang nagbabantay ako ng anak namin, habang tulog yung aming anak, which is na 1 year old pa lang, ako naman po ay nagtatrabaho dito sa manukan. So hawak ko po yung oras ko dito. Anytime, pwede ko siyang trabahuin, no? Gabi, pwede kong trabahuin, pwede ako mag-refill gabi ng kanilang pagkain. Para pagka kinabukasan, wala na akong tatrabahuin, wala na akong gagawin, bantay na lang ako sa bata. No? Sa tubig naman namin dito, may tag-refill tayo ng tubig. Yan, nagre-refill sila ngayon. Yan, mga student, mga gustong mag-part-time dito sa, ng mga estudyante dito sa ating munting manukan. Maganda din po ito, no? Kasi nga hindi naman kasi lahat ng empleyado ay umaasenso. Yan. Aasenso ka lang siguro, no, na empleyado ka kung sobrang malaki ng sahod mo, 200,000 pataas. Yan. Kaso nga lang, kapag tumataas din po yung sahod ng isang tao, tumataas din po yung kanyang wants, no, mga ambisyon niya sa buhay or mga luho. Ibig sabihin niyan, makagastos siya ng malaki. Kaya yung iba, nag-iipon. Yan. So, habang nag-iipon naman, hindi din po lumalago yung pera. So, kailangan mong mag-business. Kailangan mong makipagsapalaran, no? Para malaman mo kung saan nga ba yung swerte mo. So, hindi naman kasi lahat ng business ay para sa lahat ng tao. Yan. Kasi nga, halimbawa lang, no? Marami ka kompetensya, yung iba hindi umaasenso, nag-quit. No? Sila po yung mga hindi umaasenso sa negosyo. No? So kahit anong negosyo, yan. Kaso nga lang ito pagmamanok po, sabi ko nga kanina, anytime hawak mo talaga yung oras mo dito. Yan. Kasi nga hindi ka magtatrabaho dito ng 8 to 5 PM. Pwede anytime kung gusto mo. Yan. Ginagawa ko dito, once a day lang po ako nagre-refill ng kanilang pagkainan. No? So may mga pagkain pa yan sila. Yan, kahapon ko po yan nilagyan. Mamayang gabi, maglalagay na naman ako. Yan, no? Depende yan kapag naubos na nila yung pagkain nila. Kapag hindi nila naubos, pwede pang bukas. Yan. Ganyan po kaganda itong pagnenegosyo ng manok. Importante lang dito, mag-harvest ka lang ng itlog twice or thrice a day. Tanghali at hapon, no? Umaga or hapon. Yan. Kung sobrang busy naman, once a day. Yan. Kaso nga lang minsan, kapag marami na rin yung itlog sa pugad, yung iba naapakan na nila. Kasi nga dalawa sila nangingitlog sa isang pugad or talagang naglilinya, no? Kasi yung iba gusto namang mangitlog, yung iba ayaw pang umalis sa pugad. So, ganun po yung mangyayari dito sa pagmamanok. Yung problema kasi dito sa mga manok din natin, yung isa lang problema dito, no, sa kanilang pugad, saan yung mangitlog yung isa, doon din halos lahat sila. Parang nagsiselo sila kumbaga. Parang kati-kati. Yan, no? Sa Bisaya or sa Ilonggo yun yung tawag. Yan. So, napaka-effective po, no, nitong pagmamanok. Kasi nga, yung sahod naman is fixed, no? Meron din mga sahod na may mga overtime. Yan. Pero, malaking tulong itong pagnenegosyo ng manok. Yan. Libre yung ulam namin. Minsan, nalilibre yung aming ulam na manok, yan, itlog, yan, no. So malaki siyang malaking tulong. Mahilig ka sa halaman, yung mga poops nito pwedeng gawing fertilizer, yan. At syempre sa hanap buhay na rin namin, kasi nga malaki din po yung kitaan dito sa manok, lalong lalo na marami silang napuproduce na itlog. Kapag marami silang napuproduce na itlog,
Ibig sabihin yan, marami din po yung napuproduce nilang mga sisiyo kapag meron tayong mga tandang. Ito yung kinagandahan din dito sa pagmamanok. Yan, no? Mating na naman, no? Yan, no? Sa sisiyo, every 5 days may releasing kami. Yan. Syempre pera yon, no? Isang batch, nag-harvest kami ng 150 to 300 chicks. Yan. So, 2 weeks old yung aming 2 weeks old yung aming dinidispose. 120 pesos yung kada isa. Malaking bagay, 'di ba? Malaking tulong siya. Yan. Malaki yung chance sa pag-asenso ng ganitong technique. Yung isa nagtatrabaho, yung isa nag-aasenso. Yun nga lang, hindi naman hindi naman lahat ng business, no, ay aasenso agad. Kaya kailangan mo ng partner mo, no, na maaasahan. Yan, asawa mo, no? Pero kapag ito lang masusuggest ko, pag hindi maaasahan yung asawa mo, medyo madayos sa may mga ganyan kasi, no. Yung partner mo hindi mo kayang pagkatiwalaan sa pera, yan, or baka waldas siya. So hindi ko masuggest na mag-business kayo, no? Kasi kapag naubos po yung inyong puhunan, wala na, no? Failure na po yung inyong negosyo. Yan. So dito naman sa pagmamanok, yun lang, maraming klase ng breeds, and every breeds kanya-kanyang presyo. So ito, mura lang po yung mga presyo dito. Trabaho lang naman dito sa pagmamanok ay yung patubig. Yan. So ito si EJ at saka si Jerickson, 20 minutes lang tapos na. You know? Yan, 20 minutes lang tapos na yung patubig. Kaya mabilis. Kasi nga dalawa sila at bata pa. Kaya mabilis kumilos. Yan. So isang galon yan, no? 4 liters kada lalagyan. Dito naman sa mga manok natin na ganito, no? Dito ako na lahat nagpapatubig. Yan, kapag nagbabitamins naman ako sa mga sisiyo natin, ako na. Ngayon nililinisan niyo lang yung incubator, pati yung screen. Yan, so napaka-importante ng ganitong gawain. At syempre, dapat malinis yung paligid natin. Nagpa-maintenance tayo dito palagi. Para po, kapag may bisita, yan, gaganan yung bisita natin. At syempre, iwas sa lamok, iwas sa mga bakterya. Kapag may mga bisita naman, pumapasok lang sila dito, no? At tinitignan nila yung manok, okay lang naman sa atin. Kasi nga, nagbabakuna naman tayo sa mga manok natin. Kompleto sila sa bakuna. Kapag walang bakuna yung manok ninyo, may bumisita, yun, delikado yun. No? So, kailangan updated yung pagbabakuna dito sa ating mga alagang manok. Kapag malalaki na yung manok namin, Lasota plus IB na lang, tsaka Coryza-Vac na lang yung aming binibigay. Itong mga klaseng manok na to, no, hindi po siya sa foul pox. Hindi po siya prone sa foul pox. Yung mga prone sa foul pox, yan, Shamo, yan. Kaya talagang tinuturukan namin yan. Sa Coryza naman, depende sa panahon, kaya dapat mag-Coryza vaccine tayo. So, dito sa amin, pwede kayo makabili ng Beyond B1, Lasota plus IB, Gumburo, yan, Coryza na Minudo, no? Kasi yung Coryza vaccine po, kapag bumili ka ng 300 ml to 500 ml, may kamahalan. Ganyan lang po kadali, no? At napaka-effective po ng isang nagtatrabaho at isang nagninegosyo. Basta passion mo, yung negosyo mo.